Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay August 10, 2025 at tayo po ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 18, verses 6 to 9. Ang mangyayari sa gabing iyaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa linggong ito, ating pong pagninilayan ang aklat mula sa Karunungan at sinasabing ang sumulat din ito ay si Solomon, kaya ito rin ay sinasabing ang mga karunungan ni Solomon. At dito nga po ay narinig natin na ipinaalala kung ano ang mga ginawa na ng Diyos sa kanila pang mga ninuno, no? At dito ay inanyayahan niya na magalak, no? At mabuhayan tayo ng loob. Pero ganun pa man, siyempre lumipas ang maraming panahon, nagkaroon ng mga bagong pinuno ang Israel at marami sa kanila ang medyo nakakalimot na sa mga ginawa ng Diyos sa kanila. Simula nung sila ay ilabas sa Ehipto mula sa pagkaalipin, paano silang binantayan gabi at araw, at paano sila prinotektahan mula sa iba't ibang mga panganib. Yun yung maganda na dapat at hindi nila dapat kalimutan, kung kaya't sabi nila, no, nagsama-sama sila na umawit ng papuri sa Panginoon. Kung atin din pong babalikan, no, ang ating kasaysayan, dahil nga sa nangyayaring kaguluhan sa ating pong lipunan, na ang ating pong mga leader ng bayan ay nagkakagulo, walang pagkakaisa dahil may kanya-kanya silang pinoprotektahan, may kanya-kanya silang mga hindi ko masabi kasing pinaninindigan, no, na hindi ko alam, no, kung talagang pinaninindigan nila ang kung ano ang katotohanan o naninindigan lang sila para sa pang-personal nilang mga hangarin, no? Dahil ngayon pa lang talagang marami sa kanila ang naghahangad na tumakbo muli sa darating na 2028. Matagal pa yan, pero ngayon ay naninigurado na sila. Pero babalikan ko lang din ulit yung kasaysayan kasi natin. Ilang bansa na rin ang sumakop sa atin. Nandiyan ang mga Kastila, Amerikano, Hapon, at talagang nakipaglaban tayo, no? Ating mga ninuno, kung tutuusin, ipinakipaglaban tayo para makamtan natin ang ating kalayaan. Pero ngayon, sino nga ba ang nagpapahirap sa atin mismo? Kundi tayo din. Kaya nga malaking responsibilidad yung pinapaalala natin, no, sa mga leader, lalo na leader ng ating bansa, no, na kung sila mismo ay hindi susunod sa ating pong saligang batas, anong aasahan nating isang matibay na lipunan, no? Kung sila mismo na nakakaalam, mga eksperto, ay sadyang kinakalimutan ang ating pong kasaysayan. Pilit binabago, pilit pinapalitan, inia-adjust ang batas para sa pansariling kapakanan lamang nila. Marami na tayong pinagdaanan para bang mas madali pang tanggapin, no, na ibang lahi ang magpahirap sa atin o naging sanhi ng paghihirap natin kaysa yung kapwa natin Pilipino
ang nagiging dahilan ng kahirapan ng nakararaming mga Pilipino. Kaya lagi rin tayong babalik kasi kung ano yung karanasan sa Biblia, sa mga pamumuno ng mga naunang leader, ay malaking aral yung matututunan natin sa kung paano natin din patatabuhin ang ating bansa. Dahil hindi pwedeng ihiwalay ang ating paglilingkod sa bayan sa ating Panginoon. Hindi pwedeng wala tayong kinikilalang at sinusunod na batas mula sa ating Panginoon. At kung gagawa lang tayo ng gagawa ng batas ng tao, wala rin talaga itong tibay na maaasahan na magdadala sa atin tungo sa kaunlaran, tungo sa kapayapaan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.